Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, patuloy na po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baka ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Conrado Amogawen. Meron siyang 40 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal, meron siyang 39 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Eyeng Gementisa, meron siyang 39 na mga comments. Angeline Quezon, meron siyang 34 lahat ng mga comments. So, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. I-greet natin mga kababayan ang ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Trixie Velia, Noni Betty, Len Gonzales, Flaviana Abila, nandyan po si Emmy Mapalad, Aspernito, Papa Adilio, Liani Reed, Joey Teves, Sarah Bertman Blag, Rose Guevara, Elizabeth Habihan, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, at nandyan po si Florifi Gumapa. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so as usual, doon po sa ating mga kababayan po na kagising pa lang, don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami po tayong mga baon ngayong umaga na mga init na mga balita. Pati po, i-debunk natin yung mga paninira po ng kabilang kampo, yung mga fake news peddlers. Okay, so anyways mga kababayan ko, meron kasi tayong bagong viewers. Sabi niya mga kababayan, bakit daw ulit-ulit ang aking intro dito? Yung aking signature na intro mga kababayan. Bakit meron kong intro? Kasi nga, di ba kung napapansin niyo po, meron tayong flashcard dyan sa gilid. Ating news screenshot mga kababayan. So, para po makita niyo mo yan, at saka para po mabasa niyo mga kababayan, kaya gumawa po ng intro sa Ivan. Pero yung mga flashcard ho natin dyan sa ating gilid, ang iba, pag-uusapan natin, ang iba po, hindi po. So, mga sneak peek lang mga kababayan. Mga ibang nangyayari po dyan sa gobyerno natin, mga ibang nangyayari po mga balita dyan sa Pilipinas, at para aware po tayo po sa ibang mga balita mga kababayan. Okay? So, meron po tayong mga main na mga topics. So, anyways mga kababayan ko, siya nga pala hanggang ngayon napakainit pa rin po ang usapin yung nangyari na ma-auto rally doon po sa Pampanga, Angeles mga kababayan. Napakainit pa rin po. Kasi nga meron po nag-viral ngayon. Meron kasi nag-viral mga kababayan, ito pong mga sinabi ni Botanding, ni Rocky Makabayan. After kasi siya po dito nagsalita doon po sa stage, 'di ba, nagsalita sa Makabayan at saka talagang tinira niya
gain personal niya si PBBM kasi ang gusto niyang pabawain po sa pwesto si PBBM, gusto nila ng BBM resign na mga kababayan. So after niya nagsalita mga kababayan, meron kasing isa, I'm not sure kung vlogger ba yun or taga-Isimila yung makabayan. Tinanong kasi siya kung ano daw ang kanyang masasabi doon po sa isang kanyang companion makabayan, yung pong si De La Serna, yung kasama niya doon po sa tour niya sa Poland, doon po sa Ukraine, kung saan isinama niya at ito po yung inirequest niya sa gobyerno natin makabayan. Ngayon, meron siyang sagot makabayan na kung saan ito bumalintong talaga, napakasinungaling ito makabayan. Kasi nga, di ba nung una, kung maalala ho natin, di ba ang sagot niya makabayan, ang doon po sa kanyang affidavit makabayan, di ba sabi niya sa kanyang request na I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. So doon po sa kanyang makabayan, sa kanyang affidavit na kung saan nakuha ito, doon po sa pag-grade po ng Pugo, doon po sa Purak, Pampanga makabayan, kasi nasama kasi itong dokumento na to na hindi niya alam makabayan kung bakit to napunta doon sa Pugo. Tapos sabi niya baka daw dinala doon ng kanyang tauhan noon ito pong si De La Serna makabayan. Kasi daw siguro nakitulog doon o baka nagtrabaho doon sa Pugo makabayan at saka naiwan ito doon. Ngayon ang sabi, di ba nagtanong tayo, at saka ito yung malaking question talaga, questionable. Kasi ang sabi niya, dinala niya itong tao na to, travel companion, kasi nga meron siyang sakit makabayan. Meron siyang sakit po sa diabetes. Napag-alaman ho natin na itong tao na to ay hindi naman siya healthcare professional makabayan. Hindi naman siya isang caregiver, hindi rin po siya well-trained po sa mga health issues kung sakaling mayroon pong emergency na mangyari dito po kay Butanding makabayan. So ibig sabihin, in short, siya po ay nagsinungaling. So ngayon makabayan ko, dito po sa kanyang sagot, iba naman po. Iba naman po ang kanyang sagot makabayan. Kinuha daw niya, dinala daw niya itong si De La Serna dahil daw para gawin niyang isang IT. Naging IT daw ito sa kanyang social media account makabayan. IT daw itong si La Serna, IT pala makabayan, pero bakit ang kanyang rason doon sa affidavit niya, ginawa niya doon sa nung nag-file siya, pinasa niya doon sa ating gobyerno makabayan, bakit travel companion niya dahil meron din siyang sakit na diabetes, meron siyang diabetic siya, meron siyang coronary stent, meron siyang acute spinal stenosis, samantalang iba naman po ang kanyang explanation ngayon makabayan the other day. Sabi niya IT daw ito makabayan. Napakasinungaling talagang gonggong nito. Di ba? Nasa lahi talanlay, nasa grupo ng makabayan, puro pabalintong-balintong. Kung ano po ang kanilang poon, itong si Digong, ganun rin po ang kanyang mga alipuris makabayan. Pabalintong-balintong. Kasi nga, naubusan na dito ng mga sagot, naubusan na sila dito ng mga palusot makabayan, so siya po ay nadulas, siya po ito ay nagsinungaling. Tingnan nyo, IT daw makabayan. IT. Diba samantala kung ang kanyang rason doon sa travel companion kasi meron siyang sakit makabayan, why not? Bakit hindi siya nagdala po ng kanyang mga kamag-anak or kanyang asawa, meron siyang asawa makabayan, pero bakit po isang Mr. Supranational in Philippines 2016 makabayan? Diba? Purmang tao, tapos alam niyo na po, para siguro parang gawing trophy makabayan. Diba? Ngayon ginawang IT. Ngayon, video king ho yan. Kasi ito pong tao na ito makabayan, ito pong si La Serna, meron palang nakilala sa kanya kasi classmate daw niya noon makabayan. Itong si De La Serna, hindi siya IT. Hindi IT makabayan. So siya po ay binuko dito ng nakakilala sa kanya. Nagsinungaling naman po. So ngayon ipaparinig ko sa inyo. Ito pong rason po ni Butanding kasi siya po ay nagsinungaling makabayan. For more details, let's watch this. Siya po ay kinuha ko bilang isang IT. Sila pong nag-handle. Isang grupo po yan ng mga barkada na nag-handle po ng aking IT, no? Ang aking social media presence. Noong kami po ay nasa Malacanang at kami po ay nasa eleksyon. Well, siya po ay dati ko ng empleyado, no? Yun lang ang alam ko po. Oh, di ba IT makabayan? IT niya pala, tas bakit nahihiya ang mga kababayan? Kasi may nakita kasi ako na kumakalat ng mga pictures na alleged itong nasa picture mga kababayan. Una ipapakita ko sa inyo, yung nakatabon po ng tuwalya. Sabi po, sa nakilala niyan sa picture niya mga kababayan, yan daw si La Serna. Pero bakit nakatabon po lagi sa kanyang mukha o sa kanyang ulo mga kababayan?
bakit nahiya itong si Del Serna? Isamantalang 'di ba sabi po ni Botanding, IT lang niya mga kababayan. And also may nakita na po ako, nagpunta pala sila dito sa Riyadh, Saudi Arabia mga kababayan. Nagpunta pala itong grupo po nila ni Botanding. This is year 2022, December 27 mga kababayan. Nagpunta pala sila dito sa Riyadh, Saudi Arabia at doon po sa likuran kasama rin po mga kababayan. Pero, siyempre, nakatakip. Kung napansin nyo po, lahat dyan walang face mask mga kababayan. Pero bakit po yung alleged na lalaki, yun daw yung nasa likod mga kababayan, yung naka-circle, yan daw si Del Serna. Bakit nakatabon palagi mga kababayan? Hindi ba siya proud? Dinala siya ni Botanding. Hindi ba siya proud? Hinire siya. Tagaturok mga kababayan. Anong ituturok, Sir Ivan? Alam niyo na po, sinabi ko yung kahapon. Kasi nga alam naman po natin na ang isa po sa gamot po sa diabetes mga kababayan ay insulin, hindi po yung alam niyo na po. 'Di ba? Bakit nahiya? Tanong ko lang, mga kababayan, bakit nahiya po itong lalaki na to every time po na sila po ay picture taking mga kababayan? What do you think? Bakit kayo nahiya? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. And also, titirahin po natin to si Botanding kasi meron pala siyang portion mga kababayan na talagang pinrasonal niya si PBBM kasi tinanong niya na addict daw mga kababayan. Addict daw si PBBM. So para po meron tong ebidensya, iparinig ko muna sa inyo yung sinabi niya kasi ito po ay talagang pangit pakinggan mga kababayan. For more details, let's watch this. Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil may karapatan po kaming malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Diba, gonggong mga kababayan? Sumagat daw, President, adik ka ba? Tanongin po natin mga kababayan, ikaw, Hari, bakla ka ba? Bakla ka ba, Hari? Diba? Maraming nagsasabi, ito daw si Hari Makawan, bakla daw to eh. Bakla ba si Hari? Harrieta, Roquin, bakla ka ba? Nagtanong lang po kami. 'Di ba? Kitang-kita naman kabayan, mga bakla to eh, pero ayaw niyang aminin, ayaw niyang i-claim na siya po ay bakla mga kabayan. Pero alam niyo po, talagang hanga ako dito sa mga kababayan natin po na mga biki. Totoo lang mga kabayan. Yung hindi sila nahiya dito na i-accept sa kanilang sarili na sila po ay bakla mga kababayan at talagang inaaminin nila na sila po ay bakla. Hindi sila takot mga kababayan. Mas hanga ko doon. Kaya dito po kay Harry Roque na marami pong nagtatanong sa kanya kung siya ba ay bakla mga kababayan pero ayaw niyang sagutin. Kasi gusto niya na ang tingin po sa tingin po ng taong bayan sa kanya hindi siya bakla mga kababayan. Pero meron siyang mga hidden ideas, mga hidden agenda, 'di ba? Nag-hire ng mga magandang lalaki. Meron man siyang asawa eh. Meron bang asawa si Harry Roque mga kababayan? Di ba meron siyang asawa? Bakit ayon lagi pong dalhin mga kababayan? Bakit iba po ang kanyang dalhin? Bakit yung merong putotoy? Di ba? Harry Roque, bakla ka ba? Ulit ko lang po, hanga ako dito po sa mga bakla. Wala akong problema sa mga bakla mga kababayan. Kasi nga, marami ho akong mga kaibigan po ng mga bakla. Totoo lang. Marami mga kababayan, as in talagang nakatawa sila. At saka masarap kasi lang kausap mga kababayan. Matawa ako eh. Kasi meron po akong kapatid, isa siyang pinsan ko mga kababayan. Pinsan ko, Bikiron po. Pero hindi siya yung nagdadamit siya, yung pambabae, hindi ganoon. Pero bakla siya. Pero ang the way siya mamuro mga kababayan, parang yung mapurma pa rin na lalaki. Pero alam namin po na siya ay bakla at saka inamin po niya na bakla siya mga kababayan. Pero doon rin po sa mga nagpurma po na babae, doon rin po sa
ina-accept lang ka ng sarili makabayan na talagang meron silang feminine side at saka ang kanilang mga appearances, ang kanilang appearance, iniba nila para na pong babae, walang problema doon si Ivan. Kasi kung saan sila masaya makabayan, dapat suportahan po natin. Dapat i-accept rin po natin kasi nga dyan sila masaya at hindi po nila kasalanan ng makabayan na nagka-ganun po sila. Okay? So anyways, for the makabayan, mamaya, meron po ko ipapakita sa inyo na isang video dito nadulas na naman po itong si Botandeng. And also ipapakita ko rin po sa inyo isang video makabayan. Alam ko na po ang dahilan kung bakit laging nanahimik itong si Bongo. 'Di ba sabi nga ni tinira nga siya ni Basti Duterte makabayan, ni Mayor Basti diyan sa Davao. 'Di ba tinira siya at talagang inis na inis dito si Basti dito kay Bongo kasi nga lagi daw nanahimik makabayan. Parang hindi sila ipinagtatanggol dito. Hindi sila dito sinuportahan po sa kanang mga ginagawa itong hakbang para po tirahan yung gobyerno natin makabayan. Di ba lagi pong tahimik itong si Bongo? Sabi pa nga niya sa dismayado dito kasi nga si Bongo, siyempre kaibigan nila, parang kanang kamay dito ni PRRD at saka ibinuto daw nila makabayan. Aligid sa lahat si Bongo, Davaoenos. Pero bakit hindi daw sila ito sinuportaan? Pero makabayan ko, meron kasing nasabi dito, ito pong si Basti, sabi niya, mas hanga ba daw siya kay Risa Hontiveros? Sabi niya, hangaw rin siya dito kay Senator Risa Hontiveros kasi daw noon pa man talagang kritik na sa kanila at tinitira po lagi yung mga Duterte at hanggang ngayon makabayan. So yan pong sinabi po ni Baste. Sabi niya, unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong Risa Hontiveros kasi kaysa kay Bongo. Kasi ever since talaga sa previous administration, kalaban yan. Hanggang ngayon, consistent yan at di talaga natatakot yan. Alam nyo, dyan po sa sinabi ni Basti Duterte, malamang sa malamang makabayan, marami po dito mga kalyado nila, senador na baka magtampo dito kay Basti sa kanyang sinabi makabayan. Bakit sa Ivan? Di ba maingay rin po itong si Robin Hood Padilla makabayan? Di ba maingay rin po? Pero bakit hindi niya gin-credit? Maingay rin po. Ito pong si makabayan, ito pong si Harry Roque, maingay rin po. Ikasamahan nila yan. Bakit hindi niya gin-credit? Bakit napunta siya doon kay Risa Hontiveros makabayan? What do you think? Kasi nga, syempre, malapit na po yung election makabayan. Gusto niya kasing, sa akin lang ito analysis ko lang to, kung sakaling mangyari ito makabayan, babalikan natin ang vlog ni si Ivan. Bakit niya sinabi, minention po si Risa Hontiveros? Samantalang marami siyang pwede pong marami pong i-mention makabayan na makaalyado nila. Bakit si Risa Hontiveros? Kasi nga, plano nila ditong hatakin po yung mga dilawan makabayan. Do you think mangyayari yan sa mga dilawan, sa mga pinglawan na nandito? Okay na ba sa inyo, hatakin kayo ng mga Duterte? Sa tingin ko, yan po ang point niya makabayan. Gusto niyang kunin dito ang loob ng mga dilawan. Diba sabi niya humanga siya kay Risa Hontiveros, pero hindi niya binanggit po si Bato, hindi niya binanggit po si Robin Hood Padilla, hindi niya binanggit po si Harry Roque. Bakit napunta bigla doon kay Risa Hontiveros na siya po ay dilawan makabayan? Kasi gusto niyang hatakin po dito ang loob ng mga dilawan makabayan. Nagbabaka sakali. Bakit? Kasi nga alam niyo po, talagang nag-sinking ship na ngayon. Nag-sinking ship na ngayon yung PDP makabayan, ang PDP na walang laban. Nag-sinking ship na po. Kasi nga marami tayong nagulantang, alam niyo kahapon makabayan, maraming nagulantang at maraming nagulat mga kabayan kasi nga mismo po ang kanilang presidente ng PDP na walang laban mga kabayan, yung si Palawan Representative Jose Pipito Alvarez ay bigla po siyang nagbitaw sa pwesto mga kabayan, nag-resign. Bigla siyang nagbitaw sa pwesto bilang isang presidente dyan po sa PDP na walang laban. So malamang sa malamang mga kabayan, alam na po ng presidente po ng PDP Laban, sila po ay nagkaproblema dito. Kasi marami na pong nag-alisan, mga membro nila ng PDP na walang laban, nag-alisan na po at doon na po kumampi sa kabilang grupo mga kabayan. Kaya siguro napaisip itong kanilang presidente po, diyan pong si Alvarez mga kabayan, baka pupunta rin po sa ibang grupo. Kaya nga sila ngayon nagkagulo na mga kabayan kasi hindi na po nila alam ang kanilang gagawin. Ano ang kanilang gagawin po dito sa kanilang grupo mga kabayan? So ngayon, marami po nag-iisip at maraming natatanong. Isa po dito sa apat po na ipapakita ko sa inyo na mga senador mga kabayan, malamang sa malamang aalis rin po sa PDP Laban.
Kung sino yan sa tingin ninyo, please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, babalikan na po natin mga kababayan. Di ba sabi ko sa intro na alam ko na ngayon kung bakit po nanahimik ito pong si Bongo mga kababayan. So mamaya, ibubuko natin yan. At syempre, marami pang iba. Ano yung po si Sir Ivan? Marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, well, syempre, kumustahin ko muna kayo at saka i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalists. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama rin po natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And syempre, help me welcome natin mga kababayan ang ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, doon po sa ating mga haters sa Ivan, mga critics sa Ivan, I miss you already and I love you all. Welcome lahat dito sa ating channel. Anong kulay ka mga kababayan? Kung kontra mo ba Sir Ivan at saka critics ka ng Sir Ivan, welcome ka dito. Okay? So anyways mga kababayan ko, before tayo magpatuloy po doon sa mga mait na mga issue at saka ibubuko natin po si Bongo, ibubuko rin po natin tong si Botanding kasi meron nga siyang nabanggit na naman mga kababayan na ito po'y iimbestigahan po ni sekretary ni Tolfo mga kababayan, ni Erwin Tolfo. Plano siyang imbestigahan dito kasi meron pong nabanggit itong si Rocky na kung saan very alarming mga kababayan at buti na lang siya po ay nadulas. So before tayo pupunta doon, ipapakita ko muna sa inyo yung balita mga kababayan. Ito po yung tungkol po sa ating gobyerno at syempre tungkol po ito kay PBBM. For more details, let's watch this. Patuloy ang pag-abot ng pamahalaan sa lahat ng sulok ng bansa para magbigay ng serbisyo. Sa katunayan, sa isla ng Guimaras, isang proyekto ang inilunsad para sa mga bagong silang na sanggol na pinangunahan mismo ni First Lady Lisa Marcos. Silipin yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. 4 na buwan ng buntis si Mary Joy sa pangalawa niyang anak. Pero dahil sa hirap ng buhay, aminado siyang hamon para sa kanya ang gastos para sa kanyang pangangailangan sa pagdadalang tao. Kasi may panganay ako, sir, nag-aaral. Ngayong pasukan na naman, di ba, na darating. Siyempre, mag-enroll naman siya. Kailangan ng mga uniform, mga gamit, mga ganun sa school. Tapos sa loob ng bahay, sir, mga pagkain namin, mga bigas. Para matulungan ang mga kagaya ni Mary Joy, isa siya sa mga naging benepisyaryo ng Guimaras Children's First 1,000 Days Project na pinangunahang ilunsad ni First Lady Luis Araneta Marcos sa Guimaras. Isa itong proyekto na tututok sa mga buntis mula sa kanilang conception hanggang sa pagsilang ng kanilang sanggol at hanggang sa pagtuntong nila sa mahigit 2 taong gulang. What is the food that should be taken by the mother, the mandatory vaccination if needed, the food supplements like vitamins and other minerals during the 9 months of pregnancy. And after birth, as I already said, breastfeeding, and then transition to semi-solid or solid food. Titiyakin sa ilalim ng programa na lalaking malusog ang mga ito at maiwasan ang stunting o pagkabansot, gayon din ang pagiging underdeveloped ng utak ng mga bata. Tugon din ito ng pamahalaan katuwang ang mga NGO para tuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Not every pregnant woman and child during first 1,000 days will be made beneficiary of the nutrition program. Only those who are not nutritionally at risk or those who are not capable of taking care of themselves, especially during the first 1,000 days of life because of poverty. Laking pasalamat naman ni Mary Joy dahil malaking bagay niya ito sa kanila. Kasi nakabawas kami gastos, lalo na sa mga vitamins namin, sa pangailangan namin. Tapos bigyan kami ng stove, nga ganun, sir. Para hindi maging effect sa babies hanggang sa paglaki, maging malnourished. Sinabi naman ni DILG Secretary Benher Apalos na target na palawigin pa ang proyekto sa buong bansa.
meron kami memorandum circular sa lahat ng LGUs na pagdating sa ganitong klaseng kasi bawat lugar ay meron mga NGOs ay i-entertain sila at of course i-welcome sila. Nasa 34 na nagdadalang tao mula Guimaras ang napabilang sa proyekto at target na matulungan nito ang nasa 500,000 na pregnant women sa bansa. Kamakailan ng aprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig pa ng Pantawid Pamilyang Pilipinong Program for Peace kung saan mapapabilang na ang mga nagdadalang tao gayon din ang lactating women para matiyak ang kalusugan ng mga bata sa kanilang unang 1,000 araw. Ikinalugod naman ng liderato ng Kamara ang patuloy na suporta ng G7 sa Pilipinas hinggil sa mga issue sa West Philippine Sea. Panawagan nila naway itigilan ng China ang kanilang mga agresibong aksyon dahil sa uli, baka sila lang din ang malagay sa alanganin. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nagpasalamat ang liderato ng Kamara sa patuloy na suporta ng G7 sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang G7 o Group of 7 Leaders ay binubuo ng mga pinuno ng Amerika, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom at kamakailan lang naghayag sila ng pagtutol sa mga ilegal na aktibidad ng China sa WPS kasabay ng pagbibigay suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa issue. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay ito para sa bansa. Panawagan ni Romualdez sa China, sana'y tigilan na nila ang mga agresibong aksyon sa naturang teritoryo dahil sa huli, maaaring sila lang din ang malagay sa alanganin. Para naman kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, patunay lamang ang lumalawak na suporta ng iba't ibang bansa na nananalo na ang Pilipinas sa labang ito. Mariin pa niyang tinawag bilang paraya o outcast ang China dahil wala na umanong pumapabor sa mga ginagawa nito. Si House Deputy Majority Leader Janet Garin sang-ayon din sa pahayag ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Malaking bagay ang support ng G7 kasi sa liit ng bansa natin, talagang kailangan natin yung ating mga big brothers to support and help us protect our territories. No? Unfortunately, syempre wala naman talaga tayong laban kapag maging gera or whatever. And I believe that our government is also not inclined towards that position. Pero hiling ng mambabatas, sa huli sana'y kapayapaan pa rin ang maghari lalo pat mahalaga rin ang trade relations ng Pilipinas at China. Hindi rin magandang magkaroon ng trade war. Kasi kapag magkaroon ng trade war, mas matatalo ang Pilipinas kaysa sa China because we also have exports to China and meron din tayong mga bagay-bagay. Marami tayong raw materials na binibili ng ibang mga factories doon. Let's push through with trade, but let's not stop claiming what is really ours. Bago ito, una na ring ikinalugod ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang naging pahayag ng G7. Anya, patunay lang ang lumalawak na suporta ng international community sa Pilipinas ng kahalagahan ng pagpapairal ng rule of law sa ganitong maritime disputes. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng ating bansa anumang issue saan man at kailanman. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Idil Adha ngayong araw. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng selebrasyon para sa mga kababayan nating Muslim. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Ang Idil Adha ay isang taimtim na okasyon sa bansa upang magnilay-nilay. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim sa pagdiriwang ngayong araw ng Idil Adha. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang pakikiisa sa espesyal na selebrasyon sa mga Muslim Filipinos, inaalala ngayon nila si Ibrahim na siyang may malalim na pananampalataya at pagmamahal para kay Allah, dahilan ng mga aral ng Islam. Sabi pa ng Pangulo, naway ang okasyong ito ay maging paalala sa mga Pilipino na may mapapala rin sa pagsuko o pagbitiw sa mga tao o bagay na ating pinahalagahan. Pinalalakas din aniya ng ating mga nakaraan ang relasyon natin mula sa kapwa at sa Diyos. Dala-dala ang mga aral na harapin ang kinabukasan ng may tapang at katatagan. Dasal ni President Marcos ang katapangan para sa mga Pilipino. Magkakaroon aniya tayo ng mas malalim na dahilan sa buhay sa pamagitan ng pag-aangat sa buhay ng iba. Panalangin din ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipino ay magkaroon ng kalinawan ng pag-iisip at kabutihan ng puso para magtagumpay at makamit ang kapayapaan.
Hangad din ng Pangulo na makabuo tayo ng isang bagong Pilipinas na hindi lang batid kung paano magtrabaho para sa mga Pilipino, kundi kinikilala na tayo ay mga wala rin kung wala ang gabay ng lumikha. Okay, so dito tayo po sa ibang balita, mga kabayan. Kaya ibabalik po natin ito pong tungkol sa issue po ni Butanding, kasi nga 'di ba sinabi ko sa intro na meron pong nasabi po doon sa programa po ni ng SMNI, itong si Butanding, mga kabayan, tungkol dito sa mga pagpasok po ng mga Chinese. Bakit dumami po yung Chinese bigla sa Pilipinas, mga kabayan? What do you think? Alam niyo po, dito kay Butanding, ito yung maganda sa kanya, mga kabayan. Kasi nga, sa kadadal-dalan niya, sa kangal-ngalan niya, mga kabayan, sa kanyang programa, meron siyang masabi dito at malalaman natin kung ano ang rason kung bakit biglang dumami po ang mga Chinese dyan sa Pilipinas. For more details, let's watch this. For the first time, in an effort na ma-attract yung mga Chino at naging number 1 nga yan sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng visa-free for the Chinese. Pero sinamantala ng Pogo, dyan lumago ang Pogo. For the first time, in an effort na ma-attract yung mga Chino at naging number 1 na yan sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng visa-free for the Chinese. Pero sinamantala ng Pogo, dyan lumago ang Pogo. O, kumpirmado, mga kabayan. Sa panahon pala ni Digong, nagkaroon dito ng visa-free ang mga Chinese, mga kabayan. Isipin nyo, nagkaroon dito ng visa-free ang Chinese, samantalang hindi naman po libre ang visa kapag pumunta po ang mga kababayan po, mga Pinoy doon po sa China, mga kabayan. Bakit kaya nakaganon? Parang napaka-special naman ng China sa Pilipinas. Ginawang visa-free ang mga Chinese, mga kabayan dyan po sa Pilipinas. Kasi dahil po ito sa Pogo, mga kabayan. Di ba sinabi na ho yan ni Butanding kung bakit ginawang legal nila ito pong Pogo, mga kabayan. Kasi nga, syempre, nagkakapera po si Digong dito po sa Pogo, mga kabayan. At not just millions, baka mga kabayan, billions. Diba sabi po ni Butanding na nagbigay daw dito ng resource fund, kinukuhanan daw dito ng resource fund po ni Digong ito pong Pogo, mga kabayan. So ngayon, dahil po yan ay nabalitaan ho yan ni Erwin Tulfo, mga kabayan, at saka ni SMR, kasi nga siyempre nadulas po si Butanding. Ngayon, meron silang gagawin po dito na investigation tungkol dito po sa mga visa ng Chinese. For more details, let's watch this. Pinaiimbestigahan na sa Kamara ang isyu ng umano'y maluwag na proseso ng pagkuha ng special visas para sa mga dayuhan, partikular na sa mga Chinese nationals sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Ikinababahala na ng liderato ng Kamara ang paglobo ng Chinese nationals sa bansa dahil sa umano'y maluwag na proseso ng pagkuha ng retirees at investors visa sa Pilipinas para sa mga dayuhan. Kaya naman, alinsunod sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez, naghain na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ng House Resolution No. 1771 na nagtutulak ng investigasyon hinggil sa pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa at Special Investors Resident Visa sa Pilipinas. Gayon din ang sistema ng Delayed Registration of Birth sa bansa na posible umanong nagiging daan kaya dumarami ang Chinese nationals sa Pilipinas. Ayon sa nakuhang impormasyon ni Tulfo, sa higit 78,000 foreign retirees sa Pilipinas, 30,000 ang Chinese nationals pero kahina-hinala naman umano ang hawak nilang visa. Ang nakapagtataka, hindi pa dapat sila retired pero nabibigyan na sila ng visa kasi the ages are 35 hanggang 50. So, mabuti na lang couple of years ago, tinaasan ito ginawang 50 years old. Otherwise, masyadong naabuso. Ganon din sa investors visa. Wala namang milyong-milyong in-invest dito pero may mga investors visa. Yung iba, mga trabahante lang ng Pogo pero naka-investors visa. You see that? They're just employees. Sa issue ng late registration of birth, ibinigay na halimbawa ni Congressman Tulfo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Anya dapat ay mas higpitan pa ang proseso rito para hindi naaabuso. Oras na simula ng Kamara ang investigasyon, iimbitahan kaya nila ang alkalde? Definitely. Kailangan natin malaman paano niya nagawa yun kasi
very yung kanya mga parents, di malaman kung sino mga parents, paano nangyari, parang kumbaga sa atin parang putok sa buho pero merong birth certificate, di ba? May Philippine passport. Paano na lang? So, ito yung gusto natin sa Kongreso, malaman kasi naabuso. Gate ni Congressman Tulfo, para maresolba ang mga krimen at anomalyang iniuugnay sa mga Chinese nationals sa bansa, dapat tukuyin ang problema hanggang sa pinakaugat nito. Kung sapat ang basihan, handa ang Kamara na irekomenda ang pagpapadeport ng mga dayuhang lumalabag sa ating batas. I think we really start to look siguro dito sa ating bakuran na ngayon para kung kailangan linisin. Kung kailangan ipauwiin natin yung iba, pauwiin na natin yung iba kasi nagkakaproblema. Sabi pa ni Tulfo, ipagpapatuloy din ang pagdinig sa mga usapin sa West Philippine Sea kapag nagbalik sesyon na ang Kamara. Habang hinihintay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tinitiyak ng mga kongresista na patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyong panlipunan. Okay, so doon po sa gusto mangyari po ni Congressman Erwin Tulfo Makabayan, sabi niya tutukuyin daw niya yung pinakaugat kung bakit nakaganon po dito yung proseso po ng visa at bakit biglang dumami po at talagang marami ang mga Chinese dyan sa Pilipinas. Diba sabi niya, meron pong special visa Makabayan. Meron mga special visa, meron dang investors visa, merong retirees visa, itong mga Chinese Makabayan. Pero kadalasan po dito sa mga nagkaroon ito ng visa, nandyan po sa Pogo Makabayan. Dapat ipatawag po itong si Botandi Makabayan. Agree ba tayo? Dapat ipatawag po itong si Harry Roque. Mismo na po siya nagsabi Makabayan, nagkaroon pala ng free visa ang mga Chinese sa panahon po ni Digong. 'Di ba? Dapat po itong si Botanding imbestigan Makabayan at dapat talaga pipigain po itong si Botanding. So maraming mga kumakalat ngayon ng mga balita Makabayan. Saka nabasa ko rin po doon sa baba sa Twitter dito po sa pahayag po ni Erwin Tulfo. Sabi nila gin-call out nila si Erwin Tulfo, ipapatawag daw itong si Botanding kasi nga nadulas Makabayan. Ngayon, insert po natin. Kasi nga, naalala ho natin doon po sa Senate hearing Makabayan, di ba sabi po ni Mayor Alice Go na hindi niya daw nakasama itong kanyang kapatid Makabayan. Hindi daw nakasama ang kanyang kapatid at hindi niya daw kilala. Ngayon, may kumalat ngayon na isang picture, kung naalala ho natin, di ba meron ko pinakita the other day Makabayan, na kung saan di ba sabi ko sa inyo na meron po mga nasirkulan doon na ito po yung mga group of friends, talagang mga close friends po ni Digong Makabayan sa panahon po ng kanyang paumuno bilang presidente. Di ba na-meet niya si Alice Go Makabayan sa gilid. Diyan po sa may right side area na may white color po na nakasircle, tingnan nyo ang mukha po sa kapatid po ni Alice Go. Alleged kapatid ni Alice Go Makabayan. Bakit nakasama noon ni Digong? Honestly, makamukha kasi. So yan po ang assumption ngayon ng mga Makamarcos na ito po ay inimbestigahan ngayon Makabayan na meron palang picture noon na kumalat ngayon na nakasama allegedly ni Digong ang kapatid po ni Alice Go. Pero todo deny, ito pong si Alice Go Makabayan, hindi niya nakasama ang kanyang kapatid, hindi niya kilala Makabayan. Malilimutin talaga merong amnesia Makabayan. 'Di ba? Amnesia talaga. So ngayon, meron na pong balitang lumabas Makabayan. Kasi nga kahapon 18 kahapon Makabayan, meron pong balita ngayon na ito po'y sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na meron kasing nakita po na mukha po ni Alice Go dito po sa kanyang visa Makabayan, sa kanyang visa na nakita po ang picture ni Alice Go at yung picture po doon sa visa Makabayan sa entrance pag-enter visa niya dito dyan po sa Pilipinas. Kamukhang-kamukha kasi ni Alice Go. As in kamukha po ni Alice Go Makabayan. So ayon po dito sa balita, Alice Go might be, ang totoo niyang pangalan Makabayan is Go Wa Ping. Ang kanyang totoong pangalan is Waping Go Makabayan. 'Di ba? Mostly kasi sa Pilipinas ay nasa likuran po yung last name Makabayan. So dito po sa Bureau sa Immigration, nauna kasi yung last name natin. So Go Waping. Baka yan daw ang totoong pangalan po ni Alice Go Makabayan. So sabi sa balita, Alice Go might be Go Wangping who entered the Philippines on January 12, 2023 when she was 13 years old Makabayan. Her real birth date is on August 31, 1990. So ngayon,
Itong ebidensya ito mga kababayan, siguro maalala na ni Alice Go mga kababayan. Baka maalala na niya eh. Baka amnesia pa rin eh. So anyways, mga kababayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, isa muna natin. Nandyan po si Ruben Gorospe, Haji Fred D. Guzman, nandiyan po si Ginag or Ginag, hi to Treneng Lozano from Calamba, Laguna. Hi to Menez Borromeo. Nandiyan po si Daldet Pasamonte, Lionel D. Pasamonte, Lionel Desiderio. Nandiyan po si Aida Sinsuat, Romeo Munoz. Nandiyan po si Enrico Laksamana, Nonoy Florenhels, Wilma. Hi to Medenciana Isla. Hi to 19 Ana. Nandiyan po si Cray Cray. Hi to Army Lagaso and Gayatin Esther Lita. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo yung balita kasi nga 'di ba meron pong lumabas na balita kahapon mga kababayan na nag-resign na po yung local government po ng Palawan na ito pong grupo nila ni Rosmar at saka ni Rendon Labrador, hinatulan na po na sila po ay persona non grata mga kababayan. So ngayon, ipakita ko rin po sa inyo ang balita kasi nga after po na sila po hinatulan dito ng persona non grata, sila na dito ay humingi po ng patawad, nag-public apology sila mga kababayan. Pero yan po ay huli na. Kung hindi po dito nag-decide po ang local government po ng Palawan na sila po ay persona non grata, hindi sila humingi po dito ng public apology mga kababayan. Diba? The damage is already been done. Ang pangit na po ang nangyari doon po mismo sa loob po ng munisipyo mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo yung balita. Humingi dito ng patawad sila si Rosmar at saka si Rendon mga kababayan. For more details, let's watch this. Humingi ng paumanhin ng mga social media influencer na si Rendon Labrador at Rosmar Tan matapos ang naging komprontasyon at umano'y sigawan nila sa isang empleyado sa munisipyo sa Coron sa Palawan. Sa viral video makikitang dinuduro ni Labrador ang isang municipal staff matapos ang isang Facebook post tungkol sa aktibidad na isinagawa ng grupo sa lugar. Batay sa Facebook post, ginamit lang umano ni Labrador at Tan ang mga taga-Coron para sa kanilang content. Pinatulong pa daw ang mga staff ng munisipyo, ngunit hindi naman umano binigyan ng anumang tulong. Plano naman ng isang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Coron na maghain ng resolusyon na magdedeklara sa dalawang social media influencer bilang persona non grata sa kanilang bayan. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang lokal na pamahalaan at nangakong mahaharap sa mga karampatang kaso ang mga taong sangkot sa insidente. Humingi na rin ng paumanhin ng staff ng munisipyo sa kanyang nagawa. Sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron. Hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po mapatawad niyo po ako. Kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami. At tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At we will be better. Babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Humihingi po ako ng tawad sa Team Malakas dahil sa ginawa kong masamang pagpo-post sa social media para po sila ay siraan dahil sa hindi po ako nakatanggap ng tulong galing kay Miss Rosmar at Team Malakas. At humihingi din po ako ng tawad sa paghamon ng suntukan kay Mr. Rendon. Sana po ako ay nakikiusap sa inyong lahat na sila po ay patuloy niyo pong suportahan sa kanilang pagtulong sa tao. Okay, so nakita na po natin mga kabayan yung video na tungkol doon sa nangyari po doon sa loob po na mismo ng munisipyo na dinuduro po ni Rendon, ito pong isang kawani, dyan po, isang staff po dyan po sa munisipyo mga kabayan, sa Palawan, sa Coron. So, what do you think mga kabayan? Okay na ba sa inyo? Deserve ba nila na i-persona non grata sila dyan sa Palawan? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So, isang tanong rin po. Sa tingin ninyo, di ba nakita nyo nagsalita sila mga kabayan, ang grupo mo ng Team Malakas, si Rosmar at saka itong si Rendon. Sa tingin man ninyo mga kabayan, ano ba, yung sincere ba sila na humingi dito ng dispensa or public apology? What do you think?
Okay, so let's say na sincere po sa makabayan, pero nangyari na po, ang lahat ng ginawa ng makabayan, that is for content. Totoo yan, that is for content. Diba sabi ko sa inyo, either bad publicity man yan or good publicity man yan, is still a publicity. Pero advantage po sa kanilang makabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi yung pong nag-viral po na video, malaki po ang views doon po sa kanilang account makabayan. Malaking views. So yun, ilang milyones nga nakita ko nga as of this month makabayan, siguro nasa mga 12 yata na milyon yun, 12 million or 18 million. Basta malaki ang views makabayan. So yung ito mga pangyayaring ito, advantage sa kanila. Sila po dito nakuha po ng engagement, nakuha dito ng simple publicity, nakuha rin po ng monetization. Kasi nga, ulitin ko na po dito, ang kanilang ginawa dyan, ang kanilang pagpunta dyan sa Palawan at saka dito po sa nangyari po sa kanila at hanggang sa paghangi nila dito ng public apology is still a content makabayan. Advantage rin po yan sa kanila. Ulitin ko lang po, deserve ba nila na ipersona ng grata makabayan? Again, so please comment dyan sa baba at babasa niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, babalikan na natin po si Bongo. Kasi nga si Bongo makabayan, di ba? Alam ho natin na medyo matahimik to si Bongo. Kahit noon pa man talagang matahimik to si Bongo makabayan, kahit alam niya na ng kanyang mga kalyado po ng mga senador na binakbakan na po ng kahit ano-ano na ng mga issue makabayan, sila si Robin Hood, tanga naman talaga si Robin Hood eh. Alam naman talaga makabayan, tanga naman talaga si Robin Hood eh, pol-pol talaga yan eh. 'Di ba? Kahit binakbakan na po ito si Robin Hood, hindi niya ipinagtatanggol. Binakbakan na itong si Bato, hindi niya pinagtatanggol. At kahit hanggang ngayon, binakbakan na yung kanyang poon, itong si Digong, si Baste, si Pulong, si BP Sara, na namimik pa rin po itong si Bongo makabayan. 'Di ba? Sa tingin ko dito, nag-playing safe itong si Bongo makabayan. Walang iba yan, nag-playing safe po yan si Bongo kasi hindi niya alam makabayan kung saan siya dito papanig. Alam mo natin, hati po ang bumuto kay Bongo. May maka-BBM, maka-Marcos at meron pong maka-Duterte. Or baka meron pong ibang kakulay makabayan na bumoto rin po ito kay Bongo. Kaya nag-playing safe ito si Bongo makabayan. Kasi nga, next year na po ang eleksyon. Kaya hindi siya magsasalita para po hindi siya isang pagkakamali ng makabayan. Di ba? Like for example, kakampi ka doon sa tao na to, kakampi ka sa tao na to, ka ng mga kalyado mo. Pero kapag kakampi ka dito, talagang meron pong kaakibat po na mangyayari makabayan. Meron pong in return yan. Yung iba magalit sa iyo, yung iba gusto ka. So baka marami dito ang magiging ayaw na sa kanya makabayan. Kaya nasa gitna lagi ito si Bongo. Pero siya po ay playing safe. Kaya siya po ay binatikos ito at sinabon po ni Mayor Baste Duterte makabayan. Okay, so pakita ko sa inyo ang vlog po ni Atty. Claire. Dito natin malalaman kung bakit nagtahimik lang lagi itong si Bongo. Dahil po kaya siguro dito po sa merong anomalya makabayan na project noon sa panahon po ni Digong na worth 6.6 billion pesos road project makabayan. At alam po ito ni Bongo na ito po ay merong issue. Kasi nga, siyempre, ang kanyang amo, si Digong makabayan, di ba, siya po ay presidente. Ang presidente, merong kanang kamay. Ito pong si Bongo makabayan. At alam mo natin yan, di ba, tatay-tata na si Bongo at si Digong makabayan. Tapos binigyan po ng project ng Duterte administration. Ito si Bongo, as in maraming project makabayan. Talagang binusog sa mga projects. Kasi siyempre, kapag maraming projects makabayan, alam mo natin yan. At kapag corrupt po ang kanilang leader, itong si Digong, corrupt rin po ang kanyang mga kasamahan makabayan. Kaya binigyan po ng proyekto itong si Bongo, baka alam mo natin kahit meron po itong conflict of interest makabayan. For more details, let's watch this. Pero ito kay Senator Bongo, hindi naman kakaiba ang nararamdaman ni Mayor Baste. Bakit? Close na close to kay Mayor Duterte. Dating Pangulong Digong. Oo. 'Di ba? Kanang kamay. Sanggang dikit kumbaga talaga. Attorney Claire. Hindi kaya ito yung sinasabi na magsusulian na ba ng Kandila? Tingin ko mga kayubi. Nalalapit lang kasi ang eleksyon. Nagpapaingay. Hindi nagpapaingay. Nagpe-play safe. Yung si Senator bahagi, Bongo. Oo. Kasi, tinatansya niya. Tinatansya niya, syempre. May mga
maka-BBM, may mga maka-Duterte, Mhm. pero tinitimbang niya ano ba yung issue ngayon. Okay. Yung mga issue. Kung magsasalita ba siya palagi, kasi hindi siya sasalita eh. Mhm. Hindi mo siya matatansya eh. Mhm. Pero, yun yung ikinalulungkot ng partido ni dating Pangulong Duterte. Kasi sa sobra mong katahimikan, Mhm. hindi mo sila napagtatanggol. Ayun. Di ba? So, nananahimik siya to the point na parang wala naman siya kinakampihan sa pananahimik niya. Ang inaasahan, Attorney Claire, ni Mayor Baste, maingay na nagtatanggol. Ipagtanggol mo. Oo. Di ba? Ipagtanggol mo kasi ang dami-daming lumalabas na issue, mga kayubi. May mga issue kasi, mga kayubi, na sinimula ng partido ni Pangulong Duterte. Oho. Bangag issue, ano pa ba? Constitution, PI. Na parang nasasangga ng kampo ni PBBM. Oo. 'Di ba? Yung bangag issue hanggang ngayon wala. Tapos itong si Pidea Leaks. Yung witness. Ano ang pangalan ni Pidea Leaks? Ano pangalan ni witness? Oo, alam mo sa... Oo, Don, sino ba yung Pidea Leaks? Oo, Ayan. si... Oo. Ayan, sige. Papalan sa atin ni Don yan. Don! So, yung kay Pidea Leaks, di ba, para bang yung nangyari na issue, bumalandra din. Bumalandra din sa kanila. Kasi yung pinag-uusapan doon is about pulburon, paggamit. Yung pangalan ni PBBM, allegedly, ay nandoon. So, parang bumalandra kasi parang hindi kinagat ng tao. Lumalabas tuloy na itong si ex-Pidea agent. Morales. Oo, salamat sa mga kayubi. Ayun. Dami kasi Morales. May Alberto Jonathan. Oo. Galit-galit mga kayubi natin. Ang bilis no? Jonathan Morales. Yan. So, parang hindi kinakagat. Okay, una, pulburon video. Wala. Pulburon, yung Pidea Leaks. Wala. Diba? Hindi kinagat. Tapos, ang lumalagay pa sa alanganin, si Senator Bato. Diba? Dahil siya yung, sa Senate hearing, siya doon, pasimula. Tapos karamihan ngayon, hindi naman karamihan, may mga senador doon na sumama sa hearing na nagpapakita na itong paghihiring na ito, hindi ito tama. Yung prosesong ginagawa ng Senator Bato, hindi ito yung tama. Kasi ang issue lang natin dito, kung may nag-leak, bakit yung content ngayon ang ini-issue mo? Tapos nanganganak na hanggang sa dumating na yung mga doktor from St. Luke's na kumbaga kailan lang ito, yung Pidea Leaks mo, yung dokumento mo, 2012. 2012, tama. So, medyo bumalandra. Diba? So, ano pa bang issue, partner? Yung sabi ko, yung sa China na sinabi, may secret deal. Isa pa yan. Si Mas Paolo lalo yan, Duterte. Attorney Claire. Pinag-usapan talaga din yan. Unang-una noon. Diba? So, sino ang nag-isa dun, partner? Diba? Ang lumalabas, sa tingin ng tao, si Pangulong Duterte yung maka-China. Oo. Diba? So, walang sinabi dun si Senator Bongo Oo. Buti pa si maingay nga si Harry Roque. Harry Roque. And at the same time, si Senator Robin, maingay din. Maingay din. Kasi nung nagpa-press con siya, sinabi niya na, wag na natin tong i-hearing sa Senado. Sabi niya, kasi presidente sa presidente, hayaan na natin sila mag-usap, pag natin hayaan yung China, malaman kung ano pa yung pag-uusapan ng dalawa nating yun ang mga So, yun. Diba? So, si Senator Robin, pero si Senator Bongo, mga kayubi, parang di ko nadinig. Siguro kasi, hindi naman siya ganun kagaling magsalita. Hindi ko siya nakita mga kampanya. Si Senator Hindi ko siya alam Bongo. kung paano ba siya magsalita. Hindi ko alam kung memorize ba yung mga sinasabi niya. Hindi ko, kasi syempre pag press con, iba yun di ba?
Pag press con ka kasi, right there and then, sasagot ka mula sa puso, mula sa utak. Kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, ano lang siya question, answer. Ganun lang hindi naman... Meron ba? Bibihira. So, siya napapanood talaga. Bibihira attorney talaga Mas magaling siya mag-selfie. Oo, diba? kasi Kilala siya doon. Sa mga ano niya, no, mga pinupuntahan niya. Oo. So, siguro, baka lang, hindi siya ganun kagaling mag-express. Oo. Ano ba ngayon, Attorney Claire, kung tahimik si Senator Bongo? Kasi partner, ang lumalabas mga kayubi, pag tahimik, yung mga kakampi Kampi mo, hindi mo... lumulubog. Lumulubog sila kasi walang umaangat. Walang nag-aangat Kasi yung mga issues, sa kanila pumupukol. Ano isa pang issue, partner? Lumabas yung formally. Ito nga, yung formally, Attorney Claire, di ba? Mas ano yun during the pandemic. Ang lumalabas ngayon doon, sa formally, di ba ang dami lumabas ng mga video before na hinayaan niya yung formally talaga. Hinayaan niya pa si ano. Tapos, lumabas yung issue nung kay DOH. Secretary, Secretary. Duque. Sinong tinuro niya na naglipat ng pondo? Si Pangulo. Duterte. Pero si Senator Bongo, tahimik. Another issue mga kayubi, talagang Pogo. Sa kanya rin nililink. Parang according sa records ng PAGCOR, dumami ang Pogo sa panahon ni Pangulong Duterte. Attorney. Playing safe ba? Masasabi nga natin o mga kayubi, playing safe si Senator Bongo. Ay lang talaga niyang hindi niya ugali, Attorney Claire. Hindi, tingin ko kasi malapit na ang eleksyon. Kung magsasalita siya, kasi siyempre titignan niya rito kung ano ba ang dating ng issue sa taong bayan Di ba? Baka nakikita niya negatibo yung ibang mga issues sa mga Duterte. Ito lang tingin ko mga kayubian. Hindi ko naman sinasabi na ito na talaga yung totoo. Ito lang yung nakikita ko. Baka ang nakikita nila is medyo negatibo kasi nagkakasunod-sunod mga kayubi. Ang issue at sinasabi ng iba, ngayon lang namin nakita na ito pala yung katotohanan. Yung iba pa nga, di ba, yung mga sinasabi daw ni Senator Trillanes, yung iba na mga maka-Duterte dati, para bang, tama pala tong si Senator Trillanes. Ngayon lang na-open yung... Nagkakaroon ng pag-iisip, no? Hindi ko naman sinasabing totoo na yung sinasabing Trillanes, yung iba. Yan ang sinasabi. Na dati, may mga vloggers, mga kayubi. Hindi naman may iwasan na manunod tayo ibang mga YouTube channel na may mga ganitong vlogs. Sabihin nila, dati pinagtatawanan namin si Senator Trillanes. Anong tawag nila? Trililing. Ganun ang tawag ng karamihan, no? Yung mga sinasabi pala nito, may basihan. Hindi lang tayo nakinig noon. So, dati maka Duterte yun. So, ito yung mga issues na hindi inangat ni Senator Bongo. Si dating Pangulong Duterte. Ang naiipit ngayon, lumalabas. Ang dating Pangulong Duterte. Sabi natin mga kayubi, Attorney Claire, hindi kayo ito'y palabas lamang. Ang pagtahimik ni Senator Bongo sa mga issue ng Duterte. Kung drama, ito actually, iniisip ko kung drama siya. Kung drama siya at magagalit si Mayor Baste. Hindi na siya malamang makakakuha ng boto mula sa supporter ni Pangulong Duterte. Exactly. So, kawalan niya rin yun. Tapos, yung mga BBM naman, alam naman na Duterte siya. Di niya rin makukuha yung mga boto ng BBM. So, mukhang hindi siya drama. Pero, ito nakikita ko. Hindi siya kumikibo kasi nagpe-play safe siya. Pero, in the long run, pag naboto na siya, Duterte pa rin yun.
Yun lang, Attorney Claire. Diba? No? Tahimik lang siya, pero Duterte pa rin yan. Malay mo naman sa mga susunod na araw magsalita na. Partner, mas Di marami ba? naman siya napakinabangan sa panahon ni Pangulong Duterte. Oo. May issue, di ba, mga kayubi? Di ba little president nga siya, sabi nung kayubi natin, tinagurian noong panahon ni Pangulong Duterte. Hindi saka, mga kayubi ito baka nakakalimutan natin. Kailangan, kasi ito hindi nag-prosper ang hearing nito kasi syempre panahon ni Pangulong Duterte ito. Mahaharang at mahaharang talaga to. Kinantina ito, partner, si Senator Bongo sa issue tungkol doon sa 6.6 billion road projects na inaward sa pamilya niya. Ay, oo. Naging Remember sa Davao din. Region, Oo. dumami mga kayubi ng panahon ni Pangulong Duterte. Binuhusan niya ng pondo para sa build. Doon sa Davao. At ang nakakuha ng award na 6.6 billion na worth ng road projects, pamilya ni Senator Bongo. Oo. Ang tanungin natin, at the time na ito ay ini-issue, partner, ang sabi ng Philippine Center for Investigative Journalism, 1.8 billion napunta sa CLTG Builders. Itong CLTG, pangalan to mismo ni Christopher Lawrence. Go. CLTG. Di ba? Tapos, itong Alfredo Builders, kamag-anak niya din. Ang nakuha naman ito, 2.7 billion worth of contracts through joint venture. Pero itong kaysa CLTG Builders, hindi siya ganun kalaki Para ang kategory niya B. Sa sa mga... Pero nakikipag-joint venture siya sa malalaki. Oo. Sa malalaki, para makakuha sila ng client. Makakuha sila nung project. Ma-awardan sila. Pero di ba kung ito, nakapangalan kay Christopher Lawrence tapos kanang kamay siya ni Pangulo. Na-award ito, partner, 2016 to 2018 yata or 2019. Mapag-uugnay-ugnay mo, Attorney Claire. Sabi nga nila, conflict of interest to. Kahit sabihin mong hindi, wala ako dyan. Tatay mo yun Tatay mo yun. Diba? Tatay mo yung nanalo. Correct. So ngayon ang tanong natin, itong 6.6 billion worth ng road projects, posibleng hindi alam to, syempre. Pangulong Duterte. Kung hindi, hindi niya na sinama yan. Huwag sumama dyan, Presidente ako. Hindi kasama sila Laki pa Ang tanong natin, natapos ba? Kasi at the time na nireklamo ito, di pa nila natapos. Yun lang. Buhos ng project sa Davao Region. At the time na ito ay kumbaga sinambulat ni Senator Trillanes, ang daming unfinished projects. So, tanungin natin pala, Senator Bongo, 6.6 billion worth yan. Kamusta na yun? Kamusta na? Natapos mo na ba yung road? Sana hindi substandard. Okay, so itanong natin na mga kabayan. Dito po sa ating mga viewers na nandyan po sa Davao City, sa Davao City, sa whole sa Mindanao mga kabayan, itanong natin dito, natapos ba ang project po, road project po ni Bongo dyan sa inyo? Please comment dyan sa baba at saka babasahin yan Sir Ivan mamaya mga kabayan. Dapat nating malaman. At ako po ay manawagan dito kay Bongo. Ako na ang magsasabi dito. Dapat mag-ingay si Bongo kasi malapit na po ang eleksyon. Diba mga kabayan? Dapat mag-ingay si Bongo para po maungkat ang kanyang mga anomalya mga kabayan. Bongo, maganda. Sige na, mag-ingay ka na. Para magkaroon kami dito ng maraming content. Yan ang maganda kapag mayroong mag-ingay po ng mga kabilang kampo makabayan, alam na ho natin yan, titirahin natin yan. Lalong-lalo na, titirahin nila ang gobyerno, titirahin nila si PBBM, sisiraan nila, atake na po ang mga pro-admin ng mga vlogger makabayan. Again, utin ko dito, Bongo, Senator Bongo, mag-ingay ka na. Okay? So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Mar Bernardino, Michael Vinas, Victoria Legion, nandyan po si LV Cast, hi to Glenn Resurrection, Antonio Payos, i-shoutout natin si Erickson Tesmo Vlog from Kuwait, shoutout daw sa kanyang katrabaho na nandyan sa Blue Araya
branch. Hi to sa kanyang chief na si Jeffrey at Sir Mike. Shoutout sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of INC members. Hi to Rosalinda Ilopre. Kasama rin po natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Zinaida Villanueva from Ilocos Norte. Nandiyan po si Evelyn Garcia. Mansell Melny from Australia. Nandiyan po si Jelen Quezon, si Ashen Othello Lim Diesto, and hi to Apple Nash. Kasama rin po natin si Alicia Leak, Mary Grace Secretaria, Gemma Sampelo Camarines, si Mezo LV, Marilo Bidnarek, Helen Zamudio, Victor Robin, Ruben Bizanga Salindong, Helen Martinez, and hi to Rosalie Cartera. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni si Ivan. Okay, so anyways, yan po ang ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.